tayo po magpapatuloy. Subalit bago ako magpatuloy sa susunod na point, gusto kong bigyan ng emphasis sa ating pong Easter celebration. Siya nga pala, nandito po kami sa isa sa pinakamalapit na dagat sa aming tahanan. We are actually here at Sarasota seaside, and ito ay 10 minutes lang away mula sa aming bahay. Kung mapapansin niyo, wala gano yung mga tao kasi yung mga tao nandun sa kabilang side ng bridge na yan na makikita ninyo. Diyan, halos doon nagtitipon yung mga tao sapagkat doon ay merong mga restaurant, nandoon ang lahat ng mga barko at nandoon ang lahat ng commercial area ng sea line na ito. Pero dito, it's more on just a place na kung saan ay hindi ganong puntahin ng mga tao. So, ito ang dahilan kung bakit namin pinili na dito gawin itong video presentation na ito upang nang sa ganoon magkaroon tayo ng tinatawag na mas intimate na pagsasama sa ating pong celebration. At alam ko, dyan sa atin ay may iba't ibang kaparaanan para i-celebrate yung Easter. Alam ko na maraming tao rin ang nag-out of town, marami ring tao ang pumupunta kung saan mga lugar. Pero sa amin, it's more dito ay mas higit na tinitingnan yung tinatawag na gawain ng Panginoon. At ako'y nagre-rejoice. Ang aking puso ay galak na galak sapagkat at least once a year ay mayroong tinatawag na spirituality na makikita natin na tunay na ang tao ay naghahanap sa Diyos. So we want to grab this opportunity para ilapit ang mas higit na maraming tao sa harapan ng Panginoon. So, magpapatuloy po tayo at ang susunod na point na gusto kong bigyan pansin sa inyo ay yung account na sinasabi ni John sa chapter 20 verse 31. Let me read it for you. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have eternal life in His name. Sa isang translation ang sabi, that you may have life in His name. Lahat ng ito na ating pinag-uusapan tungkol sa empty tomb, tungkol sa third day, Jesus has been resurrected from the dead. Ito ay lahat na nasulat sa salita ng Diyos upang kayo at ako ay sumampalataya sa isang katotohanan na kung saan ay mayroong pagkakataon na ang lahat ng tao ay lumapit sa harapan ng ating Panginoong Jesus. At ngayong oras na ito ay gusto kong bigyan ng panahon ang katotohanan na kung ang tao ay hindi lalapit sa Panginoon, ay ito'y nakalulungkot sapagkat ano pa ang pag-asa at ano pa ang lalapitan ng tao maliban sa siya ay lumapit sa isang Diyos na buhay na may kapangyarihan na iligtas siya mula sa kanyang kasalanan. Alam po ba ninyo kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay? If Christ did not rise from the dead, then our hope is lost. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay na maguli, ang buhay natin ay miserable. Lagi pong sinasabi at minsan pa sa pagkakataong ito, sasabihin ko muli, na kung tayong mga Pilipino sa apat na sulok ng daigdig, namulat sa tinatawag na kahirapan. Alam ba ninyo kung sa maraming taon ng ating buhay, ay naging mahirap na ang buhay natin dito sa lupa. At pagkatapos sa araw ng kamatayan, ay mapupunta pa tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno at doon ay makararanas tayo ng lalong higit na kahirapan hanggang sa magpakailanman. Walang katapusang paghihirap. Para naman sa atin ay may sobra na ho yun. Masyado nang tinatawag na miserable ang buhay na kung dito sa lupa naghirap na tayo, tapos pag namatay pa tayo ay mapupunta pa tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yan po ay napakalaking kapahamakan na sa ating mga Pilipino. Pero ang Panginoon ay gumawa ng daan na bagamat tayo ay mayroong pagtitiis at kahirapan na naranasan sa buhay na ito dito sa lupa, subalit ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli sa mga patay upang tayo ay bigyan ng pag-asa mula sa ating mga kapahamakan. Alam ba ninyo, the Apostle Paul pointed out, and if Christ has not been raised, then your faith
is useless. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay mula sa mga patay, gusto kong sabihin sa inyo na ang inyong pananampalataya at ang aking pananampalataya ay walang saysay. Ito ho ay mauuwi lamang sa kawalan at gaya ng sinasabi natin ay sayang lamang po ang paglapit natin sa Diyos. Sayang lang yung pananampalataya natin sa tinatawag natin isang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin. Sapagkat ang Diyos na nanatiling patay ay walang kakayanan na tulungan tayo mula sa ating mga pangangailangan. Tingnan po ninyo kung tayo ay naghihirap, kung tayo ay mayroong mga problema sa ating buhay at pagkatapos, ang Diyos na lalapitan natin ay wala pang kapangyarihan na iligtas tayo sa ating mga kahirapan sa buhay. Napaka-miserable ho nun. At tunay nga na sinabi ng salita ng Diyos, kung ang Panginoong Hesus ay hindi nabuhay mula sa mga patay, ay walang saysay ang ating pananampalataya. Kaya meron tayong karapatan upang mag-celebrate sa umagang ito sapagkat ang Diyos na ating tinatawagan, ang Panginoong Hesus, na bagamat siya'y namatay, subalit makalipas ang pangatlong araw o ang tatlong araw siya'y nabuhay na maguli mula sa mga patay. At dahil dyan ay meron tayong pag-asa, meron tayong magandang kinabukasan. At ang sabi ng salita ng Diyos, because He has been resurrected, therefore, we also, who put our trust and confidence in Him, will be resurrected. At hindi natin kinakailangan na mamatay muna para maranasan yung tinatawag na kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Alam po ba ninyo, the power of resurrection, the power of the resurrected Christ is made available even right now. Sa oras na ito, sa iyong buhay, sa iyong kinauupuan, sa mga sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay, even right now, the resurrection power is being made available for you and for me even right now. And if you have a need, if there is sickness in your body that you need to be healed of and to be healed from, right now, I'm telling you, that same power that brought Jesus to life on the third day is the same power that is available for you right now. At gusto ko pong ipakita sa inyo ang isa pang talata na ang sabi ng Romans chapter 1 verse 4, and the Apostle Paul pointed this out, that Jesus through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead. Ulitin ko ho, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, therefore, He is being called the Son of the living God. At dahil po doon, yung kapangyarihan na yan, the resurrected Christ is right now, He is in our midst. Siya ay nasa ating kalagitnaan. At sa akin pong pagtatapos, few minutes from now, ay tatapusin ko po itong ating tinatawag na video presentation para sa ating Easter celebration. Gusto ko pong sabihin sa inyo na first day, pagkatapos na ipako ang Panginoong Hesus, pagkatapos na siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, at pagkatapos na malagot ang kanyang hininga. Mga minamahal, alam mo ba ninyo, the first day is always a day of sorrow. And maybe even the second day, for those who have given their hearts, for those who have accepted Him, for those who have given their future. Alam mo ba ninyo sa kanila na mga sumunod sa Kanya sa araw na yon, sa panahon na yon, ito'y malungkot. Hindi ko alam kung napanood ninyo, but I watch it over television. Isang araw ay meron hong tinatawag na lady soldier na nasa Iraq. At siya ay na-ambush. At nung siya po ay na-ambush, the first day, ay ipinaalam kagad ng kanyang mga kasamahang mga sundalo na nasa Iraq, in that same company, na siya ay
kinuha ng mga Talibans. At the first day was so, it's hell. You know, the first day was sad. Nalaman ito ng kanyang mga magulang at ang kanyang mga magulang ay punong-puno ng kalumpayan sapagkat hindi nila alam kung buhay pa nga ang kanilang anak. At pagkatapos ang pangalawang araw ay dumating at yung pangalawang araw ay malungkot pa rin sapagkat walang balita kung nasaan ang kanilang anak na kinuha ng mga kaaway na sundalo. It was only on the 5th day ng first time nilang marinig, yung mga magulang po ang tinutukoy ko, na yung kanilang anak na naabdak, ng kanilang anak na nakuha ng mga kaaway, ay nabawi muli ng kanilang mga kapwa sundalo. At anong kagalakan ng kanyang magulang na nang siya ay nakabalik na at hindi na nga nakagapos at hindi na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Ganon din po sa ating buhay. Maybe you are on the first day. You're full of sorrow. First day is a day where there's trial. Merong testing. Merong kahirapan. May mga problema ng buhay. Tayo tumatangis. Tayo umiiyak. Tayo nahihirapan. Tayo nalulungkot. At sinasabi natin, ano ang darating sa araw ng buhay. Just like in the day of Jesus, at pagkatapos ng lumipas ang unang araw, ang ikalawang araw ay dumating. At siya ay nandoon pa rin at nananatiling patay sa libingan. I would like to say that maybe you are on your second day. Ito ay matatawag natin na nasa pangalawang araw na punong-puno pa rin ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Nahihirapan tayo. Mayroon tayong mga anak na problema natin. Meron tayong kahirapan sa pananalapi na iniisip natin paano tayo makalalampas dito sa pagsubok na ito. Subalit, gusto ko pong sabihin sa inyo that though there is a first day and though there is a second day in your life which is full of sorrow, it's a day of testing and trial. But the good news is there will always be a third day in your life. And it's a day of resurrection. Kung merong pagtangi sa unang araw, kung merong pag-iyak sa pangalawang araw, ay gusto kong sabihin sa inyo na sa ikatlong araw ay mayroong tinatawag na pag-asa na babaguhin ng Panginoon ang lahat ng sitwasyon sa iyong buhay. At ito po ay ginagawa niya na even right now sa iyong pakikinig. Sapagkat kung nabuhay ang Panginoong Jesus, ay dumating din yung tinatawag ng kapangyarihan upang tubusin tayo sa kasalanan, sa sakit at karamdaman, sa kahirapan. At dahil dito nais ko pong ipanalangin kayo sa oras na ito. Tayong lahat ay tumayo kung kayo po ay nakaupo sa gawain ng Panginoon o kung kayo ay nanonood sa pamagitan ng YouTube sa video ito. I'd like you to pray with me. I'd like to pray that the resurrection power will just come wherever you are right now, and to set you free from your day 1 and to set you free from day 2 and will bring day 3, which is the resurrection power of Jesus to come in your life. Let's pray. Lord, maraming salamat po na sa umagang ito ay sama-sama kaming nagsiselebrate ng Easter, the day where our Lord and Savior is resurrected from the dead. At dahil sa siya ay nabuhay na muli na aming Panginoon at tagapagligtas, kami rin naman ay mayroong pag-asa, mayroong pagkabuhay mula sa kahirapan at sa kasamaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, hinihiling ko ang kapangyarihan ng Diyos ay palayain ka sa sakit at karamdaman at maranasan mo ang kagalingan at kaligtasan sa iyong buhay. Sa pangalan ng Panginoon, amen at amen. Maraming salamat po. Ito po ang inyong pastor, Pastor Cesar, hanggang sa muli. In Jesus' name, amen.